one Sunday na nag-request ako ng prayer for yung book na pinapasulat ng Lord. At I think that was 2 Sundays ago, bago yung birthday celebration, yung birthday dinner ni Pastor Rene. Nag-request ako ng prayer nun, di ba? Na sana samahan niya ako. At kasi, the reason why I asked that, kasi nung mga last days prior to the birthday of Pastor Rene, talagang hirap na hirap ako kasi sabi, matatapos ba to? Kasi parang wala nang lumabas na ideas. Hanggang sa na-mention ko to nung birthday dinner na sinuko ko na sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung hindi mo kaloobang hindi matapos, okay na, at least nasimulan na. Ayokong gumawa ng isang bagay na ako lang ang may gusto. So, tinulog ko na. Pero salamat sa Panginoon kasi the day after, following day, yung pinagpe-pray ko na maisulat ko, na matapos ko. Kaya siguro, inantay lang ng Lord na itaas na yung kamay ko para makita ko na kung matatapos yun, hindi dahil magaling ako, hindi dahil sa determinasyon ko, o hindi dahil niloob ng Panginoon. Ito na po siya. Ito na yung book na sinasabi ko sa inyo na matapos ko. Kaya nga sabi ko kay Pastor Rene, nung umalis na po si Pastor Rene papuntang US last Friday, sabi ko, yung book na dala mo, miracle book yan. Hindi yan produkto ng galing ng tao. Kasi naniniwala po ako na there's no way na matatapos yun. Yung writing and printing within a month. Hindi ba yung malayon? It's really a miracle na natapos siya. At meron po akong kausap that evening din na may surprise birthday celebration kay Pastor Rene na pwede daw i-translate sa Thai at sa Vietnamese yung book. Kaya sabi ko, salamat Panginoon. And nag-uusap na kami ni Pastor Rene kasi medyo na-encourage kami. May part 2 ang book. So sabi ko, the Lord is good at age. Siya 75, ako age 70 in the next 2 months. Parang meron pang ibibigay yung mga 70-ish na tulad namin. Hindi mo na kami uupo sa tumba-tumba. Hindi kami mag-retire. If the Lord lives, magre-refire. Amen? Sige, tayo po'y dumako sa salita ng Panginoong Diyos. I think we need to read that verse again sa Mateo 6:24. Actually, ito po yung tema natin for the next. Niisip ko nga baka 2 to 3 months to kasi marami tayong tatalakayin dito. What the purpose of money, the wise use of money, and yung greed versus generosity. No? Ang dami-daming paksa na pwedeng tamaan ng paksa nito. It will branch out into so many things. So, Mateo 6:24, and we all look in front. Sige, tayo po'y muling magbasa ng sama-sama. Sana binabasa niyo to sa lahat ng mga binabasa natin ng sabay-sabay dito sa simbahan, ay binabasa niyo personally pagdating niyo ng bahay. Mateo 6:24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Nabanggit ko na to, pero gusto ko pong ulitin na bakit Diyos at kayamanan? Bakit hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at kay Satanas? Hands down, hindi naman tayo luluhod kay Satanas. Maliban na lang sa mga satanista. Pero kung ang katunggali ng Diyos ay kayamanan, medyo pwedeng pag-isipan. At napakaraming tao sa kasalukuyan at maging yung mga nakalipas na mga
panahon ang naaakit ng kayamanan. Ang pinipiling sumamba, hindi sa Diyos, kundi sa kayamanan. At sa pag-aaral natin sinisimulan sa ngayon, nais natin, ako personally, gusto kong mapalaya tayo. Alam niyo, ano yun eh? Gapos. It's a bondage. Yung mga maling akala tungkol sa pera. Naniniwala po ba kayo na kapag mga may mali tayong mga pananaw, nakabilanggo tayo sa mga maling akala, sa mga maling o sa mga kasinungalingan. Sa matagal na panahon, siyempre nandito tayo sa mundo, marami tayong mga prinsipyo, mga katuruan na nasaga, na itanim sa isip natin. And so it is also proper, right, to say na kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, parang nabe-brainwash tayo. Kasi may nagsasabi kung pagka-attend dyan, baka ma-brainwash ka. In a way, it's true. May brainwashing na dapat mangyari kasi kine-cleanse yung isip natin. Hindi lang nire-renew, hindi lang binabago, kundi nililinis ang ating mga kaisipan patungkol sa filth of this world. Yung mga mali, yung mga maruruming mga kaisipan, isipin natin pag tayo nagbabasa ng Biblia, mga kapatid, na in effect, there is a washing, not just a renewing, a washing of the brain, of the mind, nalilinis. Alam nyo, ang sanhi ng kapighatian, kalituhan ng maraming tao, yung mga maling akala, yung mga maling prinsipyo sa buhay. So, ang pera, kayamanan, salapi, napakahalagang parte ng buhay ng tao yan. And so, it is important, it's very, very important na may tama tayong pananaw tungkol sa kayamanan. May tama tayong pananaw tungkol sa kung paano natin ito gamitin. At nais ko pong magsimula sa tamang panimula. Na tayong lahat na nilikha ng Panginoong Diyos ay mga katiwala niya. We are mere stewards. Pag sinabing katiwala, ano ibig sabihin? Hindi ikaw ang nagmamay-ari, pinagtitiwalaan ka lang. Ipinagkakatiwala sa'yo, yung kung ano man ang meron ka sa ngayon, hindi talaga sa'yo yan. Kahit nakapangalan sa'yo yung lupa, nakapangalan sa'yo yung bahay, nakapangalan sa'yo yung bank account, pinagkatiwala lang ng Diyos sa'yo. Dapat maging malinaw yun sa atin, mga kapatid. We are mere stewards. Pati yung talino mo, yung galing mo, yung kaya mong gawin, yung lakas mo, pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. O yung trabaho meron ka, yung kinikita mo, ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. So let's start from that principle. We are mere stewards. We do not own anything. Pinagkatiwalaan lang tayo ng Diyos. Sinong nagmamay-ari? Panginoon. Anong sabi sa 1 Corinto? There is nothing that you have that has not come from God. Wala kang pag-aari, wala kang meron ngayon na hindi binigay ng Diyos sa iyo. Dapat maging malinaw yan para mag-umapaw ang puso natin sa pasasalamat sa Panginoon. A thankful heart comes from the knowledge that I am a mere steward. At bilang katiwala, dapat tinatanong natin ang Panginoon, Panginoon, saan mo po nais itong gamitin? Kung sakaling, di ba sabi natin, open naman tayo kung payamanin tayo ng Diyos. Di na? Hindi naman masama. Kung ang ilan sa atin dito, o marami sa atin, ay yumaman, eventually. That is not a bad prospect. So, ngayon pa lang, yung mga pakiramdam mo, yayaman ka. Maganda ka na, kapatid. Magandaan mo yan. Para pag, alam niyo, nakaka-overwhelm kasi ang isang bagay na kapag hindi ka handa. But if you are prepared, hindi ka mangangapa, kasi guided ka na by the Word of God. And ito hindi tayo nagsisimula, pero I'd like us to start from the right perspective.
Para mo raw malaman kung anong uring tao, kung anong klaseng tao ang isang nilalang, bigyan mo siya ng 3 P. Ano yung 3 P? Power, position, possession. The 3 P's. Bigyan mo siya ng kapangyarihan, posisyon, at mga kayamanan. The 3 P's. Power, position, possession. At kapag meron na ang isang tao ng 3 yan, makikilala mo na siya kung sino siya talaga. Hindi ko napakadaling maging mapagpakumbabang loob, maging bababa ang loob kapag mahirap. Siyempre, wala ka namang choice. You have to be humble. Pero it's a different story kapag meron ka na almost ng lahat. Pero ina-acknowledge mo na walang meron ka na hindi ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Mas pinahahalagan, mas dinavalue, mas nagiging mas mapagpasalamat. Dahil pinagtitiwalaan ka. Pag sinabing pinagtitiwalaan ka, ibig sabihin, pinagtitiwalaan kaya may tiwala. Diba? And you don't want to lose that trust. Hindi natin gagamitin ang lahat ng mga bagay na binibigay ng Diyos just for our own pleasure. Lagi natin itatanong sa Panginoon, Panginoon, paano mo gustong gamitin ko ito? In what way mo nais ito maging kapaki-pakinabang? Hindi lang for personal consumption lagi. Mga kapatid, itong kaibahan natin sa mga tao dito sa mundo, dito sa mundo. Bilang mananampalataya, magsusulit tayo sa Panginoon. Ipagsusulit natin ang ating buhay, pagsusulit natin sa Kanya kung paano natin ginugol ang ating buhay dito sa lupa. Naniwanag po ba yun, mga kapatid? So, because this is a topic about money, pag-usapan natin ang pera. Maganda, ipakita mo nga yung pera dyan sa harapan. Yun. May 1,000, may 500, may 100, may 50, may 20. Mukhang yung 20, hindi na yata tinutuloy na i-print yan eh. Napalitan na yan, diba, yung coin na malaki. So, we like that. Sino bang ayaw niyan? Diba? Sira ulo ng ayaw ng pera. Kailangan yan eh. Diba? Kailangan natin yan para tayo ay makakain, pambili ng pagkain. Kung ikaw ay umuupa ng bahay, pambayad ng renta, pambayad ng utilities, ano ba? Pampaaral sa anak, ano ba? Pang-load sa cellphone. So, we need money. Of course. At alam niyo, mayroong isang verse sa Bible na nung nabasa ko ba, parang hindi yata biblical to. Ecclesiastes 10:19. Pakita nga sa screen, please. Ecclesiastes 10:19. Ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan, nagpapasaya ng buhay ang inumin. Ito'y mabibiling lahat ng salapi na hindi lang po ang ating babasahin. So, anong sabi? Mabibiling lahat ng salapi. Yung ibang version, ang sabi, ang salapi ang sagot sa lahat. Ang kasagutan ng lahat ay salapi. Alam niyo, parang hindi yata galing sa Bible, but it has come from the Bible. Ecclesiastes 10:19. Money is the answer for everything. Eh, hindi ba yun ang prinsipyo ng sanlibutan? Ang sagot sa lahat, pera. Pero alam nyo, nung ni-research ko yung background ng Book of Ecclesiastes, it was written by King Solomon from the worldly perspective. Kung mapapansin nyo, merong everything under the sun is vain.
walang kwenta. So, nagsisimula siya sa ganung pananalita. So, mababasa mo pag may nabasa kang mga ganyan, ang pera, ang sagot sa lahat. Pero meron siya sa dulo. The conclusion of the matter is, fear God. So, ibig sabihin, yung mga unang chapters ng Ecclesiastes, worldly, human perspective yun. And this is one of those. Money is the answer for everything. At yan yung taglay natin sa ating kaisipan. Pag may pera ako, okay na ako. Okay na ako. I'm at peace. I'm okay. Meron pa tayong mga salitang money talks. Diba? Money is everything. Money talks. If you have money, you're okay. Wala ka nang mahihiling pa. Pero mga kapatid dito doon, money is very important, but it is not everything. Money is limited. It has limitations. Hindi porke may pera ka, ay okay ka na. Kasi pwedeng, alam nyo to it's a poem, or it's a quotation, sabi ganon, money can buy food, but it cannot buy appetite. Yung ganang kumain. Sino maganang kumain? Taas ang kamay. Sabi ni Eunice. Sino walang gana? Lahat may gana. Oh, bless tayo! Walang panlasa. Oh. Sigurado walang panlasa. Can you imagine? Kumakain ka na hindi mo nalalasahan. Kasi naman, he was previously under medical treatments. Pero sinasabi natin, yung ganado kang kumain, blessing yan kapatid. Hindi mo na kailangang uminom ng appetite stimulant. Alam niyo yung appetite stimulant? Pampagana. Kasi may mga tao talaga walang ganang kumain. So, kung ganado kang kumain, blessed ka. Sabihin mo, blessed ako. Di ba? Kasi you don't need to buy an appetite stimulant. At wala kang sakit. Kaya magana kang kumain. Pero sa iba, marami silang pagkain sa ref, marami silang pagkain sa table, pero walang ganang kumain. At kahit nag-a-appetite stimulant na, hindi pa rin makakain. Di ba? Or another, you can buy the best bed in the world. May mga mamahaling kama, no? Na therapeutic pa daw. Na kapag umiga ka, talagang may induce ka to sleep. Pero sabi ganun, you can have the best bed, but you cannot buy sleep. Hindi ka makatulog. Nakahiga ka sa isang komportabling kama, pero pabiling-biling ka, hindi ka makatulog. Baka marami kang problema, baka marami kang iniisip, troubled, anxious. You have the best bed, but you can't buy sleep. Ano ba? Ano pa yung hindi kayang bilhin ng pera? You can buy medicine. Pwede kang mag-check-in sa isang high-end na hospital. But you can't buy life. May pambili ka ng gamot, may pampa-hospital ka, pero pag sinabi ng Panginoon, tapos na. Hindi kayang bayaran ng pera ang buhay ng tao. Napatunayan po namin yan. Alam niyo nung way back 1980, na-hospital ang mother ko, acute asthma. At immediately, diniretso siya sa ICU. Kala namin ordinary check-up lang. And we lasted for almost 1.5 months in the hospital. Naisangla ng father ko ang bahay namin, ang property namin. Ako, I had to take a leave from my office for 1.5 months. Ako yung nagbantay sa kanya. We did everything para lang madugtungan ang buhay ng mother ko. Pero, kinuha na siya ng Panginoon. She was only 51. Very, very young. Kaya, naman ako yung asthma. Kaya hanggang di ako lumalagpas sa 51, medyo
sabi ko. Ngayon, 17 na, magsa-17 na tayo, so na-surpass ko naman. And I think na-outgrow ko na ang asthma, praise God. But, what was I saying? Meron ng pera eh. Nasa wala yung bahay namin eh. Meron kaming pambili ng gamot, meron na kaming pang-hospital, the best doctor. Pero hindi kinaya. Ano ibig sabihin, mga kapatid? May limitasyon ng pera. Hindi kayang bilhin o gawin ang lahat ng pera. Contrary dun sa nakasulat yan sa Ecclesiastes 10:19. Money is the answer for everything. Sabi ko nga po sa inyo, that was written in the worldly, yung earthbound perspective. Kaya nung nakita na lahat ni King Solomon yan, napagtanto niya, nasa dulo. Sabi niya, what is important is that we fear God. Submit to Him. Pakaganda nun. I think we have to quote that in full. Ecclesiastes 12. Sabi niya dito, Ecclesiastes 12:13-14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So ito yung conclusion ni King Solomon. He was seeking and seeking for the meaning of life in the book of Ecclesiastes. Sabi niya, everything under the sun is meaningless. At ang dami niyang mga findings. Siguro narinig niya somewhere, money is the answer for everything. Pero ito nga po, mga kapatid, hindi ko binabasa niyo yan sa... Gusto ko rin po kayong i-caution. Kailangan nagbabasa tayo ng hindi out of context. Tinitignan natin yung ano ba yung sinasabi sa buong chapter. Baka mamaya dumampot lang tayo and nadampot mo yung money is the answer pala for everything. That was spoken or that was written by King Solomon when he was seeking for God. The meaning of life. At ang conclusion, nandun na sa Ecclesiastes 12, chapter 12. So, itinatama ng salita ng Diyos yung mga maling katuruan. At hindi porke na-born again ka, Christian ka na, hindi automatic na nabago na yung pag-iisip mo. Kailangan we are feeding our minds with the Word of God. Kung ilang taong kang bago nakakilala sa Panginoon, matagal na panahon tayong bombarded by the ways and principles of this world. So kailangan natin mga kapatid, there is no transformation of life without renewing of the mind. Hindi mababago ang buhay ng kahit sinong tao, kahit sabihin, ilang beses ka pang tumanggap sa Panginoon. Tanggapin mo siya sa puso mo, pero hindi ka nagbabasa ng salita niya, hindi ka nagme-meditate ng Biblia, makikita mo ang buhay mo, dati pa rin. Kaya mga kapatid, mahalaga po itong ginagawa natin yung libro. At sana sinusupplement ninyo ito ng personal na pagbabasa. At nanghihinayon po ako dun sa cell grouping natin. Yung talagang merong group study of the Word. Dito kasi parang mabilisan lang, sharing. But the whole essence of cell grouping really is studying the Word of God together. Whether in a family, whether in a group, among friends. Importante na ating kinakatas ang salita ng Diyos. Hindi sapat ito eh. Itong Sunday service natin, mga kapatid, my heart really is longing na magkaroon talaga tayo ng deep hunger for God's Word. To the point na hindi tayo nakukontento sa Sunday service. Hindi tayo makukontento na yung personal study lang natin. Dapat may kasama tayong nagsasaliksik at nag-aaral ng salita ng Diyos. Mag-asawa, magkakapamilya, magkakaibigan. Group yourselves together. Itong mga tinatalakay natin ito, what is 30 minutes? Kailangan natin lalong pagtuunan ng pansin ang salita ng Diyos. We can only cover
certain portions or facets of the Word of God. Napakainam na ito talagang pinag-aaralan, pinag-uusapan, nagre-reflect tayo together, nag-exchange tayo ng take about what we heard. Importante yan, mga kapatid. During dinner time, during merienda time, discuss. Discuss what the Word of God is saying. Siguro, okay, pinag-uusapan natin yung mga nangyayari, mga anomalya, mga kwento, buhay ng mga artista. Ito po, pag-usapan natin, mga kapatid. Until it becomes, the Word of God becomes ingrained in our system, in our minds. So that when temptations come, hindi tayo napagagawin ka, Panginoon. Dapat alam mo, malalaman mo, kapag saturated with the Word of God ang iyong pag-iisip, filled with the Word of God ang iyong puso. Hindi ko naman po sinasabing wala ng katanungan at wala ng kalituhan. Meron pa rin. Pero minimize to a large extent yung ating kalituhan. Dahil sa totoo lang, may kasagutan ng lahat sa Diyos, hindi sa pera, mga kapatid. Amen? Sabihin mo nga, may kasagutan ng lahat sa Panginoong Diyos. May kasagutan ng lahat sa Panginoon. Yung mga hinahanap natin sa buhay na ito, talagang sa Panginoong Diyos natin matatagpuan, masusumpungan. Ulitin ko, mga kapatid, may limitasyon, may hangganan. Ang pera, ang galing ng tao, may hangganan ang lahat. Ang Diyos, kumusta? May hangganan? Wala eh. He's a limitless God. He is a God without limitation, without weakness. Paano tayo magkakaroon talaga ng kapayapaan sa ating puso? Kapag tayo'y nakasandal sa isang Diyos na walang limitasyon. Kaya tayo punong-puno ng takot ang puso natin. Nakadepende tayo sa sarili natin at sa kapwa nating tao na may limitasyon din. Pero kapag sa Diyos tayo nakasandal, yan po ang tunay na kapayapaan, mga kapatid. Kapag ang buhay mo ay isinandig mo sa Panginoon, there is no problem that you will not be able to hurdle. Sinasabi ko po yan categorically, absolutely. Hindi ko po sinasabi yan na para bang gusto ko lang magpalakas ng loob ninyo. Sa maraming mga taong nasubukan na ang Diyos, ito po yung sinasabi. Try God, subukan niyo ang Diyos, at mapapatunayan na totoo po yung sinasabi ng mga taong nag-uphold sa Panginoon. But while we are saying na may magagawa ang pera, may nabibili ang pera, sinasabi rin po natin na may hangganan ang kayang gawin ng pera. In fact, kapag hindi po tayo nag-ingat, kapag sumobra yung tiwala natin sa pera, ipapahamak tayo na. Nababanggit ko na rito ilang beses yung aking isang kaibigan doon sa subdivision namin. Meron kaming maliit na Bible study group before. Nung ordinaryo pa yung buhay nila, okay naman sila. Ang asawa niya ay isang arkitekto, meron silang maliit na sari-sari store sa hanap ng bahay nila. Pero nung dumating ang pagkakataon na yung asawa niya ay siguro nakakuha ng malaking kontrata, kumita ng malaki. Nakabili ng Pajero. Ano nyo yung mga 90s, 1990 ang Pajero, ano yan eh, status symbol. Diba pag may Pajero ka, you have a ride. So yung asawa niya nakabili ng Pajero. At dahil may Pajero, naging attractive sa mga Japayuki. So nagkaroon ng mistress na isang Japayuki. Sabi nung nag-consult sa akin yung wife, sabi niya, buti pa nung wala kami ng lahat ng ito.
Mas tahimik yung buhay namin. Nung nagkapadyero kami, medyo naging maginhawa ang buhay, naging mas magulo. At alam niyo, itong dapat natin ingatan, mga kapatid. Na yung pera na supposedly dapat maging pagpapala sa buhay natin, ay pwedeng maging sumpa kapag hindi mo natutuhang gamitin ang pera sa tamang kaparaanan. May nabasa ako somewhere. Money is a very good servant, but a cruel taskmaster. Napakainam na alipin ng pera, pero napakalupit na Panginoon. Kaya nga, ngayon pa lang, i-settle natin sa puso natin na we will never make money our God. Kasi maraming tao pag tinanong mo, dinidiyos mo ba, sinasamba mo ba ang pera? Siyempre sasabihin, hindi naman eh. Pero paano natin malalaman na ang Diyos talaga yung Panginoon natin? Di ba pag sinusunod natin siya, pag number 1 siya sa buhay natin, tanggalin mo ang Diyos. Kaya hindi ang Diyos ang number 1. Sino ang number 1? Sino sinusunod mo? Sino nagpapagalaw ng buhay mo? Kanino umilig ko? Halinawa, mga kapatid, hindi totoo sa atin yung money talks. I'm not saying, mga kapatid, I'm not advocating na kabuhian namin ng pera. Hindi po. Mahalaga yan. Napakahalaga. Pero sabi ko nga po sa inyo, pag dumating ang panahon na dumami yan, yumaman ka, you should know where to place your wealth, your money. Hindi siya dapat ang nagdidikta sa'yo. Ikaw dapat ay ginagabayan ng Panginoon at ang pera ay ginagamit mo lamang ayon sa dikta, ayon sa utos ng Panginoon. That way, God remains to be our God. Siya ang nananatiling Panginoon ng ating buhay. At ang pera ay alipin, kasangkapan, instrumento para tayo ay mabuhay ng maayos. Malinaw po ba yan, mga kapatid? So, with that, meron po sana akong sasabihin sa inyo na several people, bago ako magwakas, na hindi talaga sagot ang pera na para ikaw ay maging fulfilled. Just before I came here, I was reading a book. Sabi, alam natin yung Kodak, di ba? Kodak is George Eastman, ang founder ng Kodak. Ang pangalan niya. He was very wealthy. Kaya lang dahil sa advent ng phone, na may camera na dahan-dahan na wala sa picture ang Kodak eh, diba? Parang dati, para to capture memories, events, kailangan Kodakan tayo eh, parang gano'n eh, di ba? You capture the event through a camera. Eh, yung camera napunta na sa cellphone. Pero during the heyday of Kodak, si George Eastman became a multi-billionaire. Baka billionaire na in our time. At alam nyo, sobrang yaman niya kasi global kaya ang Kodak. And during one of his board meetings sa mga directors niya, they had a meeting, may planning, may brainstorming. And then after that, pumasok na siya sa kanyang kwarto. And then sabi niya, what else do I still have to do? Parang sabi niya, parang wala nang saysay, tapos na. At nagbalik siya sa sarili. Parang, yung so much money, so much things that money could buy, wala nang naging, hindi na kinaya para magkaroon siya ng drive to live more. And he killed himself. Suicide siya. Parang, isa
Isa itong patunay mga kapatid na hindi po totoo yung narinig natin na kapag may pera na ako, okay na ako. I have arrived. Ito na yun. Hindi po totoo yun. Kailangan natin maunawaan na may mga bagay sa buhay na ito na pinapahalagahan ng mga nasa sanglibutan. Diba, ayan, napapanood natin. Ang mga tao na ninanakaw nila yung pera ng taong bayan. Napapanood nyo ba? Hindi nyo pala dito sa Pilipinas. Diba? Alam niyo ba yun? Pati sa Nepal, pati sa Indonesia. It's a universal malady. It's a universal disease of the heart. Yung greed. Hindi sa Pinas lang yan. Hindi lang mga Pinoy ang may ganyang problema. And I learned even from China na very rich. There is greed in the heart of men. Yung dissatisfaction. Na parang meron na, hindi pa rin makontento. Yung iba naman, nakontento na, parang hindi na maintindihan kung may saysay pa ba ang buhay. Kasi nga, nung narating na, nakuha na, parang, is there still more in this life? Meron pa ba? Kasi nga yun lang eh. Kaya nga mga kapatid, pinag-aaralan natin ito. Nawa po na maiwasto yung mga pananaw natin. At inuulit-ulit ko mga kapatid na kapag tayo may buhay na relasyon sa Panginoon, daig po ka tumama sa loob. Amen. Yan ang tunay na magbibigay ng kapayapaan, kasiyahan. Ito po hindi pagbubuhat ng bago. Bago po umalis si Pastor Rene, he left Friday, September 12. September 11, ay namigay kami ng kapote sa mga pedicab drivers sa subdivision namin. Kasi bawal po sa loob ng subdivision namin yung motor. Hindi pwede ang motor. Kailangan pedicab lang kasi maingay. So, nakita namin kung gaano kahirap yung kanilang trabaho. Talagang padyak, kaya nga pedicab eh. Padyak driver ang tawag sa kanila. Kapag baha at lumulubog paminsan ang tawag country, sila yung naaasahan namin. Taga-bili, taga-sundo. Totoo na binabayaran sila, pero servisyo yun. Service to the community. Kaya, nagkaroon pa ng konting oras para mabigyan sila ng kapote. Kasi mag-umuulan para hindi sila nababasa. Alam niyo, sabi nung yung parang presidente ng mga padjak driver, sabi niya, maraming salamat po. Sana po mabuhay pa kayo ng matagal. Sabi niya sa akin. Siguro nababanaag na yung edad namin. Pero alam niyo, iba yung pakiramdam. You want to feel good? Do good. Gusto mong sumaya ang puso mo? Magpasaya ka ng tao. Hindi limpak-limpak na salapi ang kailangan mo. Ayun o, sila Biskaya, limpak-limpak. Pero ngayon, sabi nila, parang 120 million Filipinos, parang gusto kaming butayin eh. Gusto kaming patayin. May pera, pero walang dignidad, walang dangal. Kapalit ng pera. Sabi nga, di ba? The love of money is what? The root of all evil. And those who love the money will pierce themselves with so much sorrow. Ang kaakibat, ang bonus ng sobrang pag-ibig sa salapi, ano? Kapahamakan, kapighatian, kahihiyan, kamatayan. Anong gusto natin, mga kapatid? Yung perang may bonus pa? O yung pagsunod sa Diyos? At may pangako ang Diyos, di kaya pababayaan, di kaya gugutumin. Tayo nga mga mananampalataya, extra special tayo eh. Wala tayong pera, pero pag nanalangin tayo, dumarating ang provision ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Meron tayong bangko sa langit. Hallelujah! Sila, ang bangko nila, sa Bangko de Oro lang. Sa BPI lang. Tayo may bangko
Pag tayo ay naging tapat sa Panginoon, sa pagbibigay, sa pagsunod sa Kanya, isang daing mo lang, kapatid, nakikinig ang Ama sa langit. At pwede kang mag-withdraw. Dapat may deposit. Mag-deposit tayo. Mukha tayo ng mabuti sa ating kapwa. Magtanim tayo ng mabuti, aani tayo ng mabuti. Magtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Nakita nyo, limpak-limpak. Yung kinulimba ng mga involved sa flood control scam. Pero limpak-limpak din yung problemang hinahatid doon. Matuto tayo mga kapatid. Alam niyo ba yung people power, EDSA 1? Bakit napatalsik si Marcos that time? Dahil sa katiwalian. Pinatalsik siya. Akala nila tao lang yung problema. Hindi, may problema. Anong problema? Katiwalian. No, dahil hindi na-address yun, may mga taong pumalit lang. Pero tiwali din ang puso. Kaya ang kawawang Pinoy, hindi makaahon sa iyo. Kaya baka meron dito hindi lang yayaman. Baka magiging mayor kayo, magiging presidente kayo ng Pilipinas. Alam niyo na ang gagawin niyo sa posisyon niyo, mga kapatid, ha? Sasabihin mo, hindi ko kaya yun. Malay mo, di ba? Hindi natin alam. Ang plano ng Panginoon para sa iyo, kapatid. At napakainam na may tama tayong pananaw patungkol sa pagtawag ng Diyos at sa posisyon ang lugar ng pera sa ating mga buhay. Mga kapatid, so, ulitin ko, ang pera ay alipin, hindi Panginoon.